Hi everyone, this is KGO Vlogs, a Filipino reactor based here in Kingdom of Saudi Arabia, and welcome back to my channel. For today's video, we will gonna do another reaction video. Actually, this is another reaction video from The Voice Kids from last night grand finals performance nila. Kasi nag-aaway-away talaga for today's video sa comment section ng mga videos na in-upload ko. Nag-aaway-away talaga sila, like ano ba yan, The Voice, bakit hindi si Hebron? Ano ba yan, tapos marami din nagsasabi na deserve din ni what do you call this, ni Nevin. Tapos marami din nagsasabi na parang lahat deserving, lahat magagaling. Pero ang tanong kasi dyan, kung lahat magagaling, for example, most especially Nevin and Hebron, bakit hindi si Hebron? Bakit si Nevin? Right? Kung pareha sila magaling, bakit si Nevin, hindi si Hebron? So dito kasi, for me kasi I watch again the said video after I make a reaction. Kung nakita nyo, sa kay Nevin and Hebron, I didn't do any pauses. Sa reaction video ko, hindi ako nagsalita. Kung napapawaw lang ako, dun nyo lang maririnig ang boses ko. I am just watching the said video because I am analyzing them. Because that was something like ang hinihintay ko talaga na performance ng The Voice or ng dalawang contestant. I am not saying na hindi magaling si Wences. I'm not saying na hindi magaling si what you call this, si Makmak. But it's just that for me, yun talaga yung dalawa na inaabangan ko. Because how they enunciate, how they deliver the said song, the facial expression, the enunciation, the diction, should I say, the emotions that they're investing, silang dalawa talaga yung nakikita kung may potential na maglalaban-laban. I really thought that after the said performance ng apat sila, magkakaroon pa sila ng isa pang performance na iisa sila together with their coaches, pero wala na pala. So dito, i-analyze natin, hindi naman sa what went wrong, i-analyze natin kung bakit si Nevin, hindi si Hebron. Unang-una na dyan, siguro nakalaan talaga ang championship, ang champion na nakasulat na talaga yan sa libro or nakasulat na talaga yan sa kapalaran na si Nevin ang mananalo, hindi si Hebron. Pero i-analyze talaga natin. Sabihin natin hindi siya nakasulat. I-analyze pa din talaga natin bakit si Nevin, hindi si Hebron. So we will gonna first watch the set Lipad ng Pangarap by John Hebron. Okay? Titingnan natin yung mga gulat factor. Diyan kasi nagkakatalo sa gulat factor na lang talaga. Because sa vocals, pare-parehas na sila Diba? G. Ganda lang mata niya. One. Okay, one of the best prowess or vocal techniques na nakita ko din kay Hebron. Why I really like him? Because his low notes. Paulit-ulit ko talaga yung sinasabi dito sa channel ko na I am really amazed to the singer or an artist who can execute very well pagdating sa low notes rather than hitting the high notes. Because hitting the low notes, kailangan mo talagang i-deliver ng maayos ang lyrics ng kanta. Ang hirap ng dear na uubusan ka ng hangin on. Imagine, low notes again. And the transition. Top tone. Wow, the crescendo. I really love that crescendo. It's just like mahina ang boses mo tapos linalakasan mo. That is crescendo. Sa wow factor, dalawa pa lang the low notes and the crescendo. Dalawa pa lang sa kanya. Full-chest voice, wow. He changes ka na. Okay, I have to be honest with you, dito sa part na to, it's just like, kanina nakita ko yung mata niya nakita ko yung mata niya, yung nangungusap, yung alam mo yung the emotions that he's investing, nakikita ko. But
on this part, it's just like parang nawala si Hebron sa emotions na kailangan niyang i-convey dapat. Or maybe the angle of the camera. This one. It's just that for me, nag-ready na siya for his belting. Yun lang yung nararamdaman ko. And there's nothing wrong with that, okay? Parang nawawala na yung mga emotions sa mata niya. Parang nawawala na yung mga emotions na nakikita ko sa mga mata niya from doon sa umpisa niya na line na kinakanta. Wow. 3. Wow factor 3. 4. I really love him. Oh, ang ganda ng soft tone niya dun. Ang ganda ng soft tone niya dun. Five. 6. Okay. Wow. Wow. Okay, there are 6. 4 belts and 2, 1 the crescendo and then 1 low notes. There are 6 factors with Hepalon. Okay, wow factor should I say. And then we will gonna move forward to the performance as well of the grand final, the winner should I say, which is Nevin. Titingnan natin yung performance ni Nevin at the same time here. Okay. Syempre, may ads yan. Chares. Okay, this one. And for me kasi, the song May Bukas Pa is something like, Lipad ng Pangarap is okay, but for me kasi, the Lipad ng Pangarap kasi, mas okay siya pag babae ang kumakanta. Mas okay talaga siya for me. Ang dami ko nasa sa The Voice, mas okay talaga pag babae ang kumanta ng lipad ng pangarap. Alam mo, mas okay pa sana yung kung kinanta ni Hebron, yung Greatest Love of All. Yung tipong alam mo yung, kasi yung vocal prowess ni Hebron, kasi yung may growl eh. Gumaganon siya eh, di ba? Ang pangit ng itsura ko doon, gumaganon siya. Vocal prowess siya talaga, yung tipong kung gumaganon siya, mapapawaw ka talaga. Okay, look at the eyes, look at the emotions. Vibrato. Can you imagine that? This kid is a belter as well, and at the same time, ang dami niya ng genre pinakitang kanta dito. Okay, one thing that yung tipo mapapahook ka and mas marami, alam ko mas marami talagang wow factor dito kay Nevin. Hindi ko na siya bibilangin. Pero sige, tingnan natin kung mabibilang natin. Kasi he started a song in a very subtle way. And then he ended the song with a bang. So doon pa lang talaga makikita mo na oh, okay. Siya na talaga. Alam mo yung, I really love Hebron kasi ang cute-cute ni Hebron eh. Sa totoo lang. Ang cute-cute ni Hebron. Tsaka yung blinds audition ni Hebron ata ginawa ko talaga ng reaction video. Yung kay Nevin hindi ko nagawan. So basically, favorite ko talaga si Hebron. Pero kasi we should accept the fact talaga na nag-shine talaga si Nevin. Nag-shine talaga siya pagdating sa mga vocal techniques na pinakita niya talaga pagdating sa grand finals talaga. In all out niya talaga, especially doon sa part na ang laki-laki na ng bibig niya. Just to execute the full chest voice. Alam mo yun? From the diaphragm, from the tummy, from the stomach niya na hangin, linabas niya talaga lahat para maging powerful lang ang execution niya. The soft tone at the vibrato,
the emotion. Tatlo. Plus key changes. Ang dami niyang key changes mayroong, and then ligaya. Ang dami niyang inibang nota. I love the arrangement. Plus rising, parang rising falling siya. Pagdating, kumbaga parang sa intonation, rising falling siya. Yung tipong alam mo yung hindi niya napipirmi. Hindi niya napipirmi ang nota. Nilalaro niya ng gusto ang nota. Tsaka mararamdaman mo talaga yung power na maraming hangin na lumalabas. Ang dami niya talaga, ang lang power niya, mararamdaman mo talaga. Ito. No, 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 no. Ay, nakalaang. Grabe talaga ang lang power niya. Grabe yung vibrato niya. Tsaka consistent ang emotion niya. Ilan na yung kanina? 4 na yun, no? 6 kay Hebron, 4 pa lang so far. Eto na siya. Oh, look at the emotion. Oh my God, this emotion, when I watch again, the set video, this emotion, sabi ko, oh my goodness gracious. He is a star. The emotions that he is invested to the said performance of My Bukas Pa. When he executed that one, kung makikita ninyo, look at that eyes. Look at that eyes. It is full of emotions. The posture of the body is just like he's not just singing for the concert. He is not just singing para sa life niya. He is singing kay God. Because My Bukas Pa is something like a worship song. Should I say? Parang inaano ko na siya eh. Kinukonsider ko na siya na worship song. Di mo, tingnan mo, oh, that posture dear. Grabe yung mga mata niya. Wow. Oh, look at that. Look at that. Alam ni Stella na mas magaling si Nebron sa performance na to. Ito, oh. Ang hirap nun. Ang hirap nun. Imagine, pinulong niya. Wala siyang hingahan nun, dear. Hindi niya pinutol yun. Tinuloy niya yun, di ba? From this lubusan? I know. From... Ay, mawala. Grabe! Oh my God, tinaas pa niya. Wow! Yes! Grabe yun. Grabe yun. Grabe ang belting niya dito. Pero alam mo, to be honest, on that part, kinabahan na din ako eh. Kasi feeling ko hindi niya masusustain eh. Sa dami ng hangin na linabas niya from before this one, feeling ko hindi niya talaga masustain, but he sustained. Wow. How we ended. I think that is G5, if I'm not mistaken. That is G5. G5 yung hinit niya doon. Grabe. Even, actually, it's standing ovation. Even Julie parang sabi ni Julie, gumanon si Julie sa last part, gumanon si Julie at standing ovation sila. Because they knew from the fact na grabe ang performance ni Nevin. But yeah, magaling din talaga si Hebron. But we should accept the fact na Nevin nailed it. Nevin nailed it talaga, sa totoo lang. Sa totoo lang, kung i-compare mo ang kanilang performances, I'm not saying na kinulang ang performance ni Hebron. Pero pag kinumpare mo lang ang kanilang performances, ang layo ng agwat ng performance ni Hebron. Ni Nevin compared to Hebron.
Okay? So yeah, that's about for today's video. This is KJ Vlogs and see you on my next vlog. Bye!